For today's video na naman po, tungkol na naman po ditong sa customer na dumating sa atin, palyado po yung kanyang makina, Toyota Vios 17 model. Ito po dinala rito, pinapalit na raw daw yung spark plug, pinalitan na raw yung spark plug coil, ganun pa rin. Tapos lininis na yung kanyang servo, pero ganyan pa rin na palyado pa rin. Kaya ang gagawin ko ngayon, tinitest ko muna itong mga spark plug at saka coil, kung alin dito. Pag sa spark plug, makikita mo rito pag binunot mo kung magre-react o hindi. Ito yung po yung kanyang andar magaspang, tapos nanginginig, parang may malaria, tapos ayaw tumakbo, hinihila yung takbo, ayaw umatak, walang low power siya. Ayan po yung ginagawa natin, parang hinihila siya, lalo na pag mabilis na, parang nagkukulang ng gas. Kaya titignan po din natin tong kanyang injector kung okay, pero umpisang ko muna, check ko muna itong mga linagay nila, kung anong klaseng spark plug at saka yung coil. Ano ko kung talagang okay yung bigay ng kuryente. I-check up muna po natin. Ito yung first step natin na gawin, i-check up muna. Kahit na po ginawa na, kahit na pinalitan na, check up din po natin. Umpisahin din natin dito, baka may hindi gumagana, or yung spark plug may ng klase, or may naka yung tip nakasarado. Kaya tingnan po natin, baka nandito lang. Pero kung natignan natin at tingnan malakas yung kuryente, pati bigay ng coil, kahit na local lang yung pong coil, basta't pwede naman po siya. Kaso ito talagang malakas naman ng buga ng kuryente, malakas din yung nagre-react naman lahat pag tines mo. Pero mas maganda i-check po natin. Pabubunutin na natin, kinalas na natin, nabubunutin natin lahat, tapos i-check natin na may coil. Pag bunot niyan, ilalagay natin sa coil, tapos pa-retondo natin. Pag na-retondo na, makikita natin kung may supply lahat. Lagay po ng mga spark plug na yan, makikita mo yung spark dyan pag pinaretondo mo. At isa-isa tingnan natin kung lahat gumagana, pati coil. Kapag nagbigay ng kuryente dyan, okay sila lahat. At alam na natin yung gagawin natin. I-check up natin yung kanyang fuel pump. Lalo? Yeah. Op! Op! Sige pa! Op! Ayan po, nakikita natin malakas naman ang bigay ng kuryente sa mga spark plug at saka sa coil. Okay naman po ang supply. Kaya ang gagawin natin, ibabalik na natin lahat, pati yung mga linagay nilang ginagamit pala natin po, yung linagay natin itong mga pinalit nilang coil, yung dating coil na original, ilis yan linagay natin. At ang spark plug bago naman, okay naman, kaya higpitan na natin, wala rito yung problema. I-check natin yan yung kanyang injector, kung pagkalagay nyan, pa-start natin ulit, tapos i-check up yung kanyang injector kung gumagana sila. Pag gumagana sila, alam natin kung nasaan yung problema. Concentrate tayo dito sa kanyang tangke. Ibabalik na po natin lahat ng kinalas natin, tulad ng mga kanyang coil. Isa-isa natin ikakabit at sana ilagay natin sa tamang posisyon. Baka dito na magka-problema. Dapat mga isaksak natin todo yung mga socket niya, baka mag-loose naman siya. Yan po yung isang coil, binalik natin yung dati niyang coil. Okay naman po yung mga coil na dati na pinalit nila na galing sa online lang. Umihina yan pag
matagal na ginagamit, tsaka local lang siya, circuit lang sila. Kaya binalik natin yung dati niyang coil para masubukan natin. Galing na po sa ibang shop to dito, na hindi pa nakita lang po ito shop to at pinatignan daw matagal nang ginagawa nila, pero ayun po, linagay natin, talagang palyado siya. Nanginginig yung makina, talagang wala siya, wala dito yung problema. Kasi lahat nagbibigay naman, at saka pantay-pantay yung niya, yung pigil siya yung makina, parang may malaria na hindi mo alam, na parang walang supply, walang rev. Pag rev mo, lalong manginginig yung makina. Kaya yung injector, tignan natin kung pumipitik sila. Hinahawakan po natin yung injector niya kung pumipitik sila. At dinig na dinig mo po dyan pag gumagana yung mga injector. Kahit hawakan mo lang sila kung umaandar sila, tsaka isa-isa. Okay naman po sila, nagre-response yung injector. Kaya ang dito, baka nagkukulang yung supply na gas. Kaya gawin natin po, concentrate na tayo dito sa kanyang fuel pump at kakalasin na natin. Firme mo na mo revolution. Timid ba yung mga 1.5? Balik firme mo 1.5. Pantay-pantay naman po yung kanyang andar na niya, kaso pigil siya. Ibig sabihin, hindi kulang yung iniigop na supply ng gas. Kaya ito po, bababa na natin po itong fuel pump niya, at alisin natin yung mga connector niya. Ito po, itong ginamit natin, screw lang, sininsil lang natin. May o-ring po yan. Kailangan po mailagay natin maayos yung o-ring para hindi sumingaw. Yan po, itakpan po natin para safety siya, hindi mapasukan ng dumi. Ayan po yung pump, ialisin natin. Ayan po yung kanyang oil ring. Kailangan po maikabit natin maayos yung baka sumingaw, at bago natin kabit tong bomba. Ito po yung filter, at saka yung filter na yung isa sa may os, doon po siya dumadaan. Tapos ilagay natin maayos, at kailangan wag natin kaligtaan. Yan po ay kakabit na natin. Ayan po, dahan-dahan tayo, may pwesto po yan, kailangan nasa guide siya para okay siya pag inigpitan natin. Ayan po, tapos ilalagay natin yung mga connector niya, tapos yung socket, linya ng kuryente. Lalo yung something mabigan mo. Wala na po, okay na po. Pasan po sarap. Dati mag-aircon ka, mababayan eh. Yan, matas yung magyaking uno. Sumika dyan pa yung ayak mo ba yung nepermi. Kaya magkasakit ka nito. Tsaka lang yung paklod eh. Something niya kayo. Oh, eh napipirsan. Muna sabi yung kontrolan ni pangayak ba yung tagay. Okay,